Muling pinuna ni Vice President Jejomar Binay sa kanyang talumpati sa isang pagtitipon ang patuloy na problema sa MRT. Samantala, naniniwala naman si Mayor Junjun Binay na bahagi ng harassment sa kanilang pamilya ang panibagong suspension order laban sa kanya. Mula sa Makati City, ito ang balita ni Brian De Paz, live. Yes, Angela, magandang hapon. Nanindigan niya itong si Makati Mayor Junjun Binay na mali itong desisyon ng Office of the Ombudsman na suspindihin siya, ganun din naman yung mga opisyal ng Makati kaugnay pa rin sa korupsyon sa Makati. Dahil dito, nagmatigas nga yung mga Binay na hindi sila aalis dito sa Makati City Hall kahit pa iserve ng DILG yung nasabing suspension order sa kanila. Dumalo si Vice President Jejomar Binay bilang speaker sa mass wedding sa Bikutan, Parañaque kanina. Di nito naiwasang batikusin ang patuloy na pagtitiis ng taong bayan sa MRT. Ang MRT ay isang malaking pagsubok, pagtitiis at pagtitimpi. Bakit ika ninyo pinababayaan ng ating gobyerno na maging kulang, masikip, sira at mapanganib ang sasakyang bayang ito? Pinuna rin ito ang mga pagtaas ng kaso ng krimen, kakulangan ng bigas, pagtaas ng bilihin at di pagtaas ng kita ng manggagawa. Muli rin itong inihayag ang mga paninira sa kanya. Ako at ang aking pamilya ay kinukutya. Pinagbabalat ng ikulong, sinasampahan na kung ano-anong kasong walang lambasihan at pawakawang kasinungalingan. Dahil lamang sa nais kong makapagsilbi at magsama-sama tayong iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Ayon naman sa Malacanang, nakahandang sagutin ng DOTC ang mga isyong ito. Katunayan, nagpaliwanag na sila sa ginawang pagdinig ni Senador Grace Poe noon, pati na ang ilang isyu ng korupsyon. Ibinalik ng palasyo ang isyu kay VP Binay kung kailan ito humarap sa Senado upang magpaliwanag sa mga bintang sa kanya. Matapos magsalita ng pangalawang Pangulo, sinikap ng mga mamahayag na magtanong sa kanya, ngunit tumanggi ito. Meron daw, sir. Nagbigay naman ng paliwanag ang isa sa tagapagsalita ni VP Binay na si Atty. Rico Cuicho kung bakit ayaw humarap sa media ng pangalawang Pangulo. Marami po siyang ayusin, marami po natin kailangan ayusin. Kaya nga po ako ngayon nandito para sa dito kung meron po kayo mga kapatid. Binatikos rin ng kampo ni VP Binay ang patuloy na pagdinig ng Senado ukol sa mga isyu ng korupsyon sa pangalawang Pangulo. Anila, matagal nang walang komunikasyon kay Jerry Limlingan at Edovigues Baloloy na sinasabing bagman ng pangalawang Pangulo. Wala na po tayong communication kay Mr. Jerry Limlingan, pati po kay Mrs. Baloloy. Kaya nga po talaga nakababahala itong ginagawa ni Senator Trillanes. Sa July 1, inaasahang ilulunsad ng pangalawang Pangulo sa Makati Coliseum ang United Nationalist Alliance na dadaluhan ng mga miyembro nito. Angela, pasado alas 4 naman ng hapon kanina nang magsalta itong si Mayor Junjun Binay at sinabing bahagi ng conspiracy itong ombudsman para usigin naman yung kanilang pamilya. Nagtataka sila kung bakit kapag kaalyado umano ng administrasyon ay natutulog ang kaso pero sa kanila, gaya sa kanya ay nakadalawang beses ng isyuhan ng nasabing suspension order. Ayon kay Mayor Binay, nais ng Liberal Party na ang ipalit umano ay ang kaalyado nila na si Vice Mayor Kid Peña. Hanggang sa huli sinabi ng Mayor na may legal na hakbang na ginagawa ang kanyang mga abogado. Nagkaroon niya kanina ng kaunting insidente dito pa rin sa Makati City Hall kung saan niya ay lumabas itong si Vice President Jejomar Binay at hinarap itong mga tao na bilang sumusuporta sa alkalde ng lungsod. At ayon nga rito kay VP Binay, hindi sila titigil upang ipaglaban yung kanilang karapatan. Kanina naman, Angela, ay dumating na rin itong 4 na truck ng NCRPO upang ipatupad itong nasabing suspension order. Ayon pa rin sa kampo ni VP Binay, ipaglalaban nila yung kanilang karapatan at katunayan ngayon meron na silang kopya ng nasabing suspension order. Inaasahang magtutuloy-tuloy yung kanilang gawain dito at aktibidad at sa kasalukuyan ay nakasarado na itong Makati City Hall. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Brian De Paz, live na nagulat mula sa Makati City.